Hi everyone! Magandang umaga, tanghali, hapon at gabi sa inyong lahat kung sa mampanig ng mundo kayo naroroon. Welcome to my YouTube channel. Ako nga palang muli si Lerma Novales Sarmiento, ang writer at author ng aklat na to na pinamagatang Life in 3 Parts. Ang layu't misyon ng aklat na to ay para magbahagi ng ebanghelyo sa buong mundo para ipakilala na ang Espiritu Santo na nasa katawan ni Kristo na siya ring iisang Espiritu na nanahan sa buong sangkatauhan ang siya nag-iisang Espiritu at Diyos na siyang amang espiritual na nagsugo kay Kristo. Ang Espiritu Santo ay nananahan sa ating katawan kasama ng ating kaluluwa. At ang Espiritu Santo ay ang siyang Diyos na may gawa ng ating buhay, na siyang may gawa at pag-aari ng ating katawan at kaluluwa. Ay ang siyang maghuhukom sa buong sa kaluluwa ng buong sangkatauhan. Sa araw na to, ang topic ko ay patungkol kay Juan Ponce Enrile. Pagpapahayag, Juan Ponce Enrile, pinakamatanda at malaking ahas sa gobyerno. Pero bago ko ibahagi kung sino ba talaga si Juan Ponce Enrile, hayaan yung ibahagi ko muna yung totoong kasaysayan ng ating bansa para mas may maunawaan kayo. Dahil templo ng banal na espiritu ang aking katawan at siya yung tumawag sa akin para gawin ko yung aklat na to, na ipahayag na siya lang yung nag-iisang espiritu at Diyos na may gawa ng buhay nating mga tao, ipinahayag sa akin ng banal na espiritu na ang totoong pangalan ng ating bansa ay Maharlika, hindi Pilipinas. Naging tanyag muna ang ating bansa na naging sentrong pangkalakalan na pandaigdigan noong unang panahon. At maraming mga malalayag na mga kalapit bansa natin tulad ng Japan, ng China, ng Malaysia, ng sa India, maging ang mga taga-Persia ay nakarating din sa atin noon para makipagpalit-kalakal. At ang tawag noon sa pakikipagpalit-kalakal ay barter. Honestly, yung mga malalayag na pumupunta noon sa atin para makipagpalit-kalakal ay may mga kasama ring misyonero ng kanilang relihiyo ng Islam. Honestly, ang nagdala ng relihiyong Islam sa ating bansa ay mga ibang nasyon na pumupunta noon sa atin para makipagpalit-kalakal. Kung kaya sinabi ni Dr. Jose Rizal na bago pa man dumating ang mga Espanyol ay may nauna pang kasaysayan. Ito yung katotohanan kung bakit sinabi yun ni Dr. Jose Rizal. Sa paglipas ng panahon, napadpad din ang isang manlalayag na si Ferdinand Magellan, na isang Portuguese na utusan ng hari ng Espanya, na siyang nagdala ng relihiyong Romano-Katoliko na may rebulto ng Santo Niño. Dahil kay Ferdinand Magellan, ang ating bansa ay sinakop ng mga Espanyol. Sinabi ni Kristo, mag-ingat sa mga bula ang propeta sapagkat marami ang gagamit ng kanyang pangalan ngunit ang puso nila ay sa halimaw at marami silang ililigaw ng landas. At makikilala mo sila base sa kanilang mga gawa. Honestly, itong si Ferdinand Magellan ay isang oligarko, miyembro sa Illuminati ng relihiyo ng Romano-Katoliko. Dahil kay Ferdinand Magellan, ang kalayaan at kapayapaan sa ating bansa ay sinikil ng mga Espanyol. Ninakaw ng mga Espanyol ang ating lupain at pinalitan ng pangalang Pilipinas na isinunod sa hudas na hari ng Espanya na si Philip II kung kaya naging Pilipinas ang pangalan ng ating bansa. At yung ating mga ninuno at mga bayani tulad din na Dr. Rizal, ni Andres Bonifacio, yung sina General Luna, Antonio Luna, ay ang sina Tandang Sora at kung sino-sino pa na nakipaglaban sa mga Espanyol. Ang katotohanan, mismong mga kalahi natin na tumiwalag at natumiwalag sa mga kasamahan natin sa ating bansa na nagpasakop sa mga Espanyol
ang kalaban mismo ng kapwa natin kalahi. Itong si Dr. Jose Rizal, ang nagpapatay sa kanya sa Bagong Bayan, honestly, ay mga leaders ng Romano Katoliko na umaayon sa mga Espanyol, na naglilingkod sa mga Espanyol. Dahil ang relihiyon ng mga Romano Katoliko nanggaling yan sa Espanya. Kulto yan ng mga Espanyol. Ang dating malaya at mapayapang bansa, tapuspos ng liwanag, kalayan at kapayapaan ay namuhay sa kadiliman dahil sinakop tayo ng relihiyon ng Romano Katoliko. Yung mga leaders ng Roman Catholic ay mga oligarko at Illuminati na silang nanlilinlang sa kaluluwa ng kapwa nila para lapastanganin ang banal na Espiritu Santo at sila yung iduluhin na spiritual father dito sa lupa. At hinihikayat ng mga pare ang mga tao na sumamba sa mga rebulto, santo-santuhan, which is ipinagbabawal yon ng Diyos Ama. Sinabi ng Panginoon, huwag kayong gagawa ng rebulto na inukit sa bato o sa kahoy na sasambahin nyo sa inyong lupain. Ako si Yahweh ang Diyos ninyo. Ipinahayag ni Kristo na bawat katawan ng tao ay templo ng banal na Espiritu, ng Espiritu Santo. At tayong mga tao hindi nabubuhay dahil sa tinapay lamang. Sinabi ni Kristo ng kasalanan na walang kapatawaran ay kapag nilapastangan mo ang Espiritu Santo. Honestly, ang sumamba ka sa rebulto, santo-santuhan at Diyos-Diyosan, kalapastanganan yan sa banal na Espiritu. Dahil hindi mo kinikilala ang Espiritu Santo na nasa katawan mo na siyang iyong Diyos, na siyang bibigay ng buhay sa sarili mo. Yang relihiyong Romano Katoliko na dinala ni Ferdinand Magellan ay kulto ng demonyo at ng Antikristo na silang mga kampo ng kadiliman na nanlilinlang sa mga tao para palaganapin ang kanilang relihiyon. Kaya itong ating bansa, napuno na yan. Ang ating mundo, karamihan, maraming mga ay relihiyon ng Romano Katoliko. At yung Papa dyan sa Vaticano, sinasamba nilang Holy Father, hindi yan ang totoong Holy Father. Ang totoong Holy Father ay nananahan sa katawan nating mga tao. Ang banal na Espiritu na siyang Diyos Ama na nagsugo kay Kristo. Ang bawat katawan nating mga tao ay templo ng banal na Espiritu. Hindi templo ng Papa ng Romano Katoliko. Yung Papa ng Romano Katoliko ay ang demonyong si Satanas na nagmamataas at nagmamayabang sa banal na Espiritu na ang kanyang sarili ang itinataas niya at iniidolo niya na siyang Holy Father dito sa lupa. Then dumating ang panahon na yun nga, naglaban ang Amerika at ang Espanya. Napagkasunduan nga sa Treaty of Paris na ang Amerika ang maghahawak sa ating bansa kung kaya tayo pinagbenta ng mga Espanyol sa mga Amerikano. At tayo ay sinakop din ng mga leaders ng Amerika. So pagkatapos tayong walang hiyain ng mga Espanyol at dinala nila yung kanilang kultura na sumamba sa mga rebulto at santo-santuhan, na nagtayo sila ng kung ano ng kanilang mga simbahan sa ating bansa para maging alipin ang mga tao sa ating bansa ng demonyong si Satanas na sumasamba sa rebulto at santo-santuhan. Kaya namuhay sa kadiliman ang pamumuhay ng mga tao sa atin ay gawa nga ng nalinlang ang ating mga ninuno ng relihiyon, ng leaders ng relihiyon ng Romano Katoliko na silang mga bulaang propeta. Nang tayo ay maipagbenta ng mga Espanyol sa Amerika, sinikil din ng mga Amerikano ang kalaya at kapayapaan sa ating bansa. Minanipula din ng Amerika at ng Roman Catholic leaders ang politika sa ating bansa. So yung mga leaders sa ating bansa, kapag hindi yan puppet ng Amerika o ng Roman Catholic leaders, na silang mga Illuminati at mga oligarko dito sa ating mundo, na silang naghahasik ng kagulo at kadiliman, pinababagsak nila.
Honestly, ito yung punto ko na ngayon patungkol kay Juan Ponce Enrile. Total, ang pangalan din naman ni Juan Ponce Enrile nasa sa aklat na to. At para patotoo, ipapahayag ko sa inyo ang katotohanan na naririto yung pangalan ni Juan Ponce Enrile. Ipapakita ko sa inyo. At itong aklat na to, kalat na sa iba't ibang panig ng mundo. Eto, naririto. Juan Ponce Enrile. Itong si dating late President Ferdinand Marcos, na naging pangulo siya sa ating bansa, pinasagana niya ang lupa sa ating bansa. Inayos niya yung pamumuhay ng kanyang kapwa na maging masagana. Naging tanyag din ang ating bansa nung si dating late President Ferdinand Marcos ang namumuno sa ating bansa. Pero itong mga Amerikano ay may ugali din ng inggitero. Siguro ayaw ng Amerika na sila nalalamangan dahil ang feeling nga ng Amerika ang the greatest nation dito sa mundo. So itong si dating late President Ferdinand Marcos, hindi yan nagpapadikta. Sa pamumuno niya, siya yung namumuno. Ayaw niyang siya dinidiktahan ng Amerika at ng mga Roman Catholic leaders. Yang si Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, maging si Danding Cuangco, kabilang yan sa Rolex 12 members na binuo ni dating late President Ferdinand Marcos na siyang maging kanyang mga piling advisor na tutulong sa kanya sa pamamalakad sa ating bansa. Pero noong 1986, nagkaroon ng kudita, lumabas yung totoong kulay ng dalawang ulupong na si Fidel Valdez Ramos at si Juan Ponce Enrile. Naghudas tong dalawang to, tinraidor nila si dating late President Ferdinand Marcos. At nakipagkutsabahan sila sa mga Roman Catholic leaders at sa mga Amerikano. Honestly, kung panonoorin nyo yung video sa coup d'etat 1986, kung paano pinabagsak ang rehimeng Marcos, makikita nyo dyan si Enrile. Kasama ni Enrile ang mga pare, ang mga madre, yung mga sundalo na nahikayat nila. Kasi si Fidel Valdez Ramos, naging ano din yan ng kasundaluhan eh. Siya yung pinakapinuno. So, nung sila nagsama-sama na, kasama pa rin nila pati ang Amerika. Kasi yung Lopezes, pinasara kasi ni dating late President Ferdinand Marcos yung ABS-CBN. So, itong mga Lopezes, nagalit kay dating late President Ferdinand Marcos. So, itong si Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, Lopezes, Roman Catholic, kasi may connection din mga yan sa mga Amerikano, kay George Soros, na siyang financier ng Rappler. Nagsanipwersa ang mga to. Yung sina Lloyd at Nicholas Lewis na nung lately, galit na galit kay Tatay Digong. Pero nanahimik na yung matanda na yun. Hindi ko alam kung saan nagpuntang lupalop yung matanda na yun. Siguro nagtatago pa rin sa kanyang lungga yan sa Amerika. Imagine ninyo, mismong kalahi natin, pinagtulungan ng mga demonyo na sina Juan Ponce Enrile at Fidel Valdez Ramos para pabagsakin ang mismong ating bansa, ang ekonomiya ng ating bansa. Dahil itong mga ulupong na ito, itong si Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, ay naging puppet ng mga oligarko, ng Roman Catholic leaders na silang mga Illuminati, pati ng Amerika. So, ang Amerika at Roman Catholic leaders, minamanipula nila ang politika. Kapag puppet ng Amerika at ng Roman Catholic leaders ang mamumuno, makikita nyo kung anong naging bunga. Nung si Cory Aquino naging presidente, lahat ng magagandang ginawa ni dating late President Ferdinand Marcos, hindi niya tinuloy. Dalang sabi ng impacta na si Cory Aquino, maaalala pa raw si dating late President Ferdinand Marcos. Anong sagot ni dating late President Ferdinand Marcos? Anong kaanuhan yan? Paghihiganti yan. Bakit mo isasali yung pamumuhay ng kapwa mo dahil lang galit ka sa isang tao? Lumalabas yung katotohanan base sa mga salita rin ng mga naging pinuno sa ating bansa. Tapos, noon, syempre tinulungan ni na Fidel Valdez Ramos, si Juan Ponce Enrile, ng mga Roman Catholic leaders, ng mga Amerikano, na yung pating yung mga Lopezes.
na pagkatapos mapabagsak si dating late President Ferdinand Marcos ang ipalit si Cory Aquino. So pagkatapos ng termino ni Cory Aquino, automatically, kahit ang naglaban dyan ay si dating late Miriam Defensor Santiago at saka yun si Fidel Valdez Ramos at ang lumalabas sa katotohanan sa botohan ay ang nanalo ay si dating late Senator Miriam Defensor Santiago. Minanipula ni na Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, Cory Aquino ng Roman Catholic, ng mga Amerikano, ang politika. Tsaka yung si Cory Aquino, yung si Mark Malloch Brown, na speaker advisor ni Cory Aquino, ano siya presidente ng Smartmatic. So, itong mga demonyong mga ulupong na to, minanipula nila ang politika. Honestly, si Juan Ponce Enrile, naririto yung pangalan niya. Nasasaad dito yung pangalan ni Juan Ponce Enrile na pinakita ko sa inyo. Na si Juan Ponce Enrile, honestly, hindi mabutang kaluluwa niya. Double-minded yung matanda na yan. Nasasaad sa banal na kasulatan, huwag kang magtatras nga sa double-minded. Dahil ang double-minded, kapatid din niya ng sinungaling, traidor din yan. Kaya tinraidor ni Juan Ponce Enrile si dating late President Ferdinand Marcos. Itong si Fidel Valdez Ramos, ang matindi rin ang inggit niya sa mismong pinsan niya. Kasi pinsan niya si late President Ferdinand Marcos, pinsan niya ni Fidel Valdez Ramos. Noong pinatalsik si dating late President Ferdinand Marcos sa kanyang sariling bansa, napunta yung pamilya nila sa Hawaii. Nung namatay yung magulang ni dating late President Ferdinand Marcos, gusto niyang bumalik para may pasaayos yung pagpapalibing sa kanyang ama. Kinausap ni dating late President Ferdinand Marcos yung sina Juan Ponce Enrile na pabalikin sila. Pero ayaw nga nilang pabalikin si dating late President Ferdinand Marcos kasi itong mga dilawan at yung sina Juan Ponce Enrile, gusto nila sila na yung maghari sa ating bansa. Yan yung katotohanan. So, nung mapabagsak si dating late President Ferdinand Marcos, minanipula na ng mga oligarko, ng Roman Catholics, ng mga Amerikano, ni Fidel Valdez Ramos, Juan Ponce Enrile, ang politika. Kaya pagkatapos na ng termino ng pagkapangulo itong si Cory Aquino, automatic ang pumalit na dyan ay si Fidel Valdez Ramos. Ginamit ng mga ganito maglaro ang mga demonyo They use Cory Aquino as a puppet muna para patalsikin si dating late President Ferdinand Marcos. Kasi itong si Fidel Valdez Ramos, malaking inggit niya sa kanyang pinsan, gusto rin niya maging pangulo. So ginawa niya munang maging pangulo si Cory at pagkatapos ni Cory, siya yung sumunod. Minanipula ni na Juan Ponce Enrile ang politika sa ating bansa. Diyan sa politika, matagal ding naging ano yan si Juan Ponce Enrile, senador, presidente ng Senado. Sa katandaan niya, naririto yung istorya ng buhay ni Enrile sa aklat na to. Pangalan ni Fidel Valdez Ramos, naririto din. Pangalan ni late President Ferdinand Marcos. Yung istorya patungkol sa ating bansa ay naririto sa aklat na to, yung patungkol sa politika, sa mga kaganapan na naganap sa ating bansa. Tulad nga sinabi ko, nandiyan yung pangalan ni Juan Ponce Enrile, pangalan ni Fidel Valdez Ramos, President Ferdinand Marcos, dito yung pangalan ni Cory Aquino, pangalan ni Tatay Digong, President Rodrigo Duterte, at saka yung si Leni Robredo. Nandiyan ang pangalan ni Leni Robredo. Honestly, ipinayag sa akin ng banal na spirito na ang Roman Catholic leaders, American leaders, ang mga dilawan, yung sina Fidel Valdez Ramos, sina Juan Ponce Enrile, Cory Aquino, ay mga kampon sila ng kadiliman. Kaya yung politika sa ating bansa, nung tumayo na yung sina Fidel Valdez Ramos, sina Cory Aquino, naghirap yung pamumuhay ng mga tao at lumaganap ang krimen. Maraming krimen na naganap.
At yung mga ibang sumunod yan, sina Gloria, Arroyo, yung mga lahat na yan, under din sila ng mga yung mga oligarko. Honestly, walang baho na hindi naaamoy. Walang itinatago na hindi nalalantad. Dahil ang banal na spirito ay siya ring spirito ng katotohanan. Siya yung magpapahayag ng katotohanan kung sino yung mga tao na nasa panig niya, na naglalakbay na may pagpapahalaga sa buhay espiritual ng kanyang kapwa, at kung sino yung mga ulupong na tao ng mga kampo ng kadiliman na silang nagpaparusa at nagpapahirap sa pamumuhay ng kanilang kapwa. Honestly, si Juan Ponce Enrile ay isang malaking ahas na pinakamalaking ahas na matanda na sa politika, tumanda na sa politika, na magpasa hanggang ngayon. Hindi pa rin niya natutunang magsisi, humingi ng kapatawaran sa banal na spirito, at ilahad niya yung katotohanan. Magpasa hanggang ngayon, yung matandang yan, demonyo pa rin. Ipinahayag sa akin ng banal na spirito na dahil si Tatay Digong, hindi naman siya ng mga Marcos. So tinulungan sila siya din ni Fidel Valdez Ramos sa pangangampanya. Pero kung alam ni Fidel Valdez Ramos na si Tatay Digong, pag naging pangulo siya, ipalilibing niya yung katawan ni dating late President Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani, sigurado ako na hindi tutulungan itong si Fidel Valdez Ramos na maging presidente si Tatay Digong, kasi mamanipulahin nila yan. Nina Fidel Valdez Ramos, sina Juan Ponce Enrile, ng mga Dilawan, ng mga Roman Catholic leaders, at saka ng mga Amerikano. Para hindi maging pangulo si Tatay Digong. Dahil nga, hindi naman alam ni Fidel Valdez Ramos na ganun yung gagawin ni Tatay Digong. So, tinulungan nila na maging pangulo si Tatay Digong. Pero noong ipinalibing ni Tatay Digong, yung labi ni dating late President Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani, lumabas yung isang ugali nung huda sa si Fidel Valdez Ramos. Na siya yung galit na galit sa mga kasundaluhan kung bakit daw pinayagan na may libing si dating late President Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Si dating late President Ferdinand Marcos, yung gusto niyang bumalik para maisaayos yung libing ng kanyang magulang, ng kanyang, I think, nanay niya ang namatay nung time na yon. Sorry. Hindi sila totally pinayagan ni Fidel Valdez Ramos. Si Fidel Valdez Ramos ang ayaw siyang pabalikin. At sa pagpapalibing sa labi ni dating late President Ferdinand Marcos sa labi ni dating late President Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani, itong si Fidel Valdez Ramos din ang gagalaiti sa galit. Galit na galit din siya kay Tatay Digong. So, eto na yung katotohanan. Lumalabas kung sino yung may mga espiritu ng sa demonyo. Nasasaad nga sa banal na kasulatan. Do not believe in all spirit, rather test their spirit if they are with God. Honestly, ang relihiyon ng Romano Katoliko, hindi naman yan naging kaisa ni Kristo. Na ang Espiritu Santo ang kanilang sinasambang amang espiritual. Mga ulupong ang mga yan, dahil iniidolo na nga nila ang sarili nila na silang tawaging Father, na siyang amang espiritual dito sa lupa, at hinihikayat nila ang mga tao na sumamba sa mga rebulto, santo-santo at Diyos-Diyosan, which is hindi iyon ikinalulugod ng banal na spirito na nanaan sa katawan nating mga tao. Itong sina Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, Roman Catholic, America, yang si George Soros, yan si Maria Ressa kasi, puppet yan ni na George Soros, niyang mga sina Lloyd and Nicholas Lewis, sila yan, yung ng mga Lopezes, kasi sila yung mga oligarko na nagsama-sama para
wasakin mismo yung bansa natin na siyang lupang hinirang ng banal na spirito. Nung Pangulo pa si dating late President Ferdinand Marcos, gusto niyang ibalik yung pangalang Maharlika para makalaya na tayo sa mga nasyon na nanakop at nang alipin sa atin. Pero hinadlangan yan mismo ng mga mismong bansa na nanakop sa atin at mismong mga bulaang propeta na nanakop sa atin. Hinadlangan ng mga Romano Katolikong leaders at ng mga Amerikano. Honestly, yung pagpapatalsik dyan kay dating late President Ferdinand Marcos, planado yan ng mga Amerikano. Kasi yung isang vlogger din na matanda, na very close kay dating late President Ferdinand Marcos, I think ang pangalan niya ay si Miss Rita Gadi. Siya yung naglalabas ng katotohanan din. Kasi itong si Miss Rita Gadi, may binasa yung libro na yung Turmoil and Triumph. Yung author ng aklat na yon, ng Turmoil and Triumph, ay Secretary siya of America. Nabasa doon ni Miss Rita Gadi na nakalagay, to remove Marcos is not a matter of how, but when. So, planado ng mga Amerikano, na Juan Ponce Enrile, na Fidel Valdez Ramos, ang pagbabagsak sa rehimeng Marcos. Kasi sila yung si Juan Ponce Enrile at Fidel Valdez Ramos, magkasama sila sa Rolex 12 members, kabilang sila doon, na silang mga piling advisor ni dating late President Ferdinand Marcos. So, lahat ng mga idea o na pag-uusapan nila doon, walang kawala si dating late President Ferdinand Marcos kasi inilahad niya yun sa mga ulupong na nagtraidor sa kanya. Honestly, ipinahayag sa akin ng banal na spirito na may isa pang lalaki kabilang sa miyembro ng Rolex 12 members na binuo ni dating late President Ferdinand Marcos na naghuda sa kanya. Ang natatandaan ko, itong si Julius Babaw, in-interview niya yung si Sergeant Pablo Martinez na siyang naglahad ng katotohanan kay Cory Aquino na ang nagpapatay sa asawa ni Cory Aquino ay si Danding Cuangco. Which is yung matanda na yon, nung nakulong siya, na born again siya. Nagsisi siya sa kulungan, at nung makalabas siya, inilahad niya yung katotohanan. At sa paglalahad niya ng katotohanan, ang kanyang buhay ay pinagbantaan na papapatay siya ni Danding Cuangco. Sinabi ni Kristo, huwag matakot sa may kakayang pumatay ng katawan, ngunit hindi ng kaluluwa. Bagkus ang katakutan mo ay gumawa ka, yung may kakayang pumatay ng iyong katawan at kaluluwa na siyang magbubulig sa iyo sa apoy ng impyerno. Honestly, ang kasalanan ay kamatayan. Kung hindi ka magsisisi at hingi ka ng kapatawaran sa banal na Espiritu Santo at hindi ka magbabagong buhay para maglakbay sa Espiritu katotohanan, yun yung papatay sa katawan at kaluluwa mo para ang kaluluwa mo ay mapunta sa impyerno. Lahat tayo dito sa mundo binigyan lang ng buhay na pansamantala. Lahat tayo mamamatay. Templo ng Banal na Espiritu Santo ang ating katawan. Ang Banal na Espiritu Santo, ang siyang totoong nag-iisang Diyos, ay ang Alpha at Omega na siyang nagsugo kay Kristo, na nanaan sa katawan ni Kristo. Yung katawan ni Kristo ay sagradong tahanan ng Banal na Espiritu na siyang ipinapako at winasak sa krus. Na hindi naunawaan ng mga pare na hindi si Kristo ang una nilang winalangya, kundi ang Banal na Espiritu na nananahan sa katawan ni Kristo. So, yung si Sergeant Pablo Martinez, kahit pinatay siya, malinis na ang kaluluwa niya nagsisi na siya itinama niya yung mali. So, kahit mamatay siya, yung kanyang kaluluwa, sa langit ang punta. Kasi alam ng Panginoon, ng Banal na Espiritu, na nilinis niya na ang kanyang kaluluwa. Nagtika na siya sa kanyang kasalanan. Yang si Danding Cuangco, nasa impyerno ang kaluluwa niyan. Si Cory Aquino, nasa impyerno ang kaluluwa niyan. Dahil mga demonyong mga yan. Maging si Fidel Valdez Ramos. Kasi si Fidel Valdez Ramos, ang nasa puso niyan, puno ng inggit at galit kay dating late President Ferdinand Marcos. So kung anong tinanim mo dito sa lupa, yun din ang arihin mo sa kabilang buhay, kapag espiritu ka na, kapag kaluluwa ka na.
Dahil huhusgahan niya ang ating kaluluwa base sa ating mga gawa at pananampalataya. Ang sinasamba ni ng mga yang sina Juan Ponce Enrile, ng mga Dilawan, at ng nitong si Fidel Valdez Ramos, sina Cory Aquino, sina Leila de Lima, kung sino-sino pang mga Dilawan, ay mismong mga oligarko, yung mga Illuminati, yung leaders ng Roman Catholic. Kaya nung si Leila de Lima nagpa-pray over sa pare, walang nagawa, nakulong pa rin yun. Kasi yung revolto ng siyang sinasamba ng mga Romano Katoliko, maging yung pare ng Romano Katoliko, wala yung power over sa Holy Spirit. Dahil ang Holy Spirit ang espiritu ng katotohanan. Siya ang espiritu ng katarungan. Tapos ito, yung sa politika nga ngayon, magulo yung ating bansa. Dahil itong si Bongbong Marcos ay tanga. Walang common sense. Kinuha niya si Juan Ponce Enrile, na siyang Judas na nagtraidor sa pamilya niya, lalo tigit sa kanyang ama, na siyang nanghikayat sa mga kasundaluhan, kasama ni Fidel Valdez Ramos, sa mga pare, at yan sa mga Amerikano at sa mga Dilawan para pabagsakin yung kanyang ama. Itong tanga na si Bongbong Marcos, kinuha pa niyang Chief Legal Counsel, yung matandang demonyo, yung Judas sa si Juan Ponce Enrile. So ngayon ang politika sa ating bansa, gumulo na naman. Dahil si Enrile ay isang ulupong, malaking ahas, na demonyo, kurap, na leader sa ating bansa. Masama si Enrile, hindi siya mabuti. Kasi kung mabuti siyang leader, hindi niya tatraidorin ang pangulong mabuti sa ating bansa. Hindi niya sana dudungisan yung pangalan ni dating late President Ferdinand Marcos. Ito lang masasabi ko sa iyo, Juan Ponce Enrile, na pinutukan ka ng lintik na matanda ka. Kaya mong linlangin ang ibang tao dito sa mundo, pero hindi ang banal na spirito. Dahil ang banal na spirito ang Diyos ng katotohanan. Ang siyang may hawak ng buhay nating mga tao. Alam ng banal na spirito na magpasa hanggang ngayon, demonyo pa rin ang puso mo. Hindi ka pa rin nagsisisi. Ikaw, Juan Ponce Enrile, pagkatapos na ngayong naging presidente na si Bongbong Marcos, alam ko naman na ikaw ay nakasuhan ng plunder noon. Hindi ka nakulong, napintukan ka ng lintik dahil matanda ka na. Pero I think nung last year, nag-file ka para linisin yung pangalan mo patungkol doon sa plunder na naganap noon sa pork barrel. Ito yung katarantaduhan mong matanda ka eh. Gusto mong linisin ang dungis na siyang ginawa mo. Pero kahit linisin mo yan, hindi mo malilinis ang batik na ginawa mo, na nilagay mo mismo sa pagkatao mo. Madumi ka. Madumi ang iyong espiritu, demonyo ka. Kaya ikaw, Juan Ponce Enrile, kulang ka pa rin. You're not educated kung paano mamuhay sa spirito at katotohanan. Dalang kaluluwa mo, demonyo. Sinasabi ko sa iyo, Juan Ponce Enrile, anytime, anywhere, kung babawiin na ng banal na spirito ang buhay na piniram sa'yo, hindi ka ready. Sa dami mong ginawang kasalanan, kay dating late President Ferdinand Marcos, wala ka rin puwang sa langit. Yung ginawa mo kay dating late President Ferdinand Marcos, hindi yun naiiba sa ginawa ng Judas na si Judas Iscariot kay Kristo, kay Jesus, na ipinagbenta ni Judas Iscariot si Jesus sa mga pare para ipapako si Kristo sa krus. Yung ginawa mo, Juan Ponce Enrile, na pinagkanulo mo si dating late President Ferdinand Marcos para wasakin mo pangalan ni dating late President Marcos at pabagsakin mo ang administrasyon ni dating late President Marcos, na sumuporta ka pa sa mga demonyo, sa mga pare na silang nanakop sa ating bansa, nanilang sa ating mga ninuno, na silang nanakop sa ating bansa, kaya tayo ay sinakop ng mga Espanyol. Diyan sa mga Amerikano na nanakop din sa ating bansa, diyan kayo kumamping, mga ulupong kayo. So, anong tawag niyo sa inyong mga sarili?
Malinis ang konsensya nyo? Puti ba ang budhi nyo? Honestly, Juan Ponce Enrile, bilang ng buhay mo, matanda ka na. Hanggang ngayon, demonyo ka pa rin. Eto, sa katandaan mo, kung maririnig mo itong sinasabi ko sa'yo, magnilay-nilay ka. Hindi ka papapatay ng banal na spirito, siguro. Kaya ka nag-i-exist pa dito sa mundo para marinig mo itong mensahe na isasampal ko sa pagkatao mo. Na hindi ka mabuting tao. Traidor ka, hudas ka, malaking ahas ka. Tumanda ka sa pagiging demonyo na magaling manlinlang. Double-minded ka. Tapos itong si Bongbong Marcos, ang katangahan, tinuklaw na siya, itong hudas na to, ang kanilang angkan, nagpagamit pa siya uli. Para ang kanyang mismo administrasyon ay pabagsakin. Kaya itong si Bongbong Marcos walang ginagawa. Dahil itong si Bongbong Marcos, puppet ng mga dilawan. Puppet ng mga oligarko. Puppet ng mga Illuminati. Na silang mga kampo ng kadiliman. Nananakop sa ating bansa. Honestly, si Tatay Digong, pinagtutulong-tulungan yung mga Roman Catholic leaders, yung mga dilawan ng Amerika. Ikaw Enrile, playing safely ka. Kasi ay double-minded kang matanda ka eh. Kung sinong nandyan sa politiko, kampi ka. Ganyan ang game mong matanda ka. Dahil ayaw mo na ikaw hindi mabiging mabango. Pero, di mo naman kaya linlangin ang banal na spirito. Ngayon, suriin mo ang konsensya mo, Juan Ponce Enrile. Lahat ng sinasabi ko, ginawa mo to eh. Tinraidor mo si dating late President Ferdinand Marcos. Ikaw ang isa sa namuno sa kudita noong 1986 para pabagsakin ang rehimeng Marcos. May video yan, napapanood ko yan noon, yung coup d'etat 1986. Kayo ang mga tarantado ni na Fidel Valdez Ramos na inaano nyo yung si Cardinal Sin. Kayo magkakasama. Hindi nyo kayang itanggi yun. Dahil nangyari yan, yung mga sinasabi ko, nangyari yan sa realidad ng buhay. Naging experience siya ng mga tao. Honestly, noong 1986, tanda ko na noon eh. Kasi nung bata pa ako, may dumadaang mga tangke na mga panggera sa lugar namin. Tapos yung mga tao nagsisigawan ng kori. Itong, I think si Laurel Doy Laurel yung naging vice presidente pero nawalan din ng value yung lalaki na yon, si Laurel. Kasi yung si Cory Aquino na ang pinakapangulo. Hindi si Cory, kasi mataas ang tingin ni Cory sa kanyang sarili, mayabang yan eh. Well, which is yung anak niyang ipokrita din, si Chris Aquino, nagbabayad din. Nagsasuffer si Chris Aquino sa mga tarantaduhan din ginawa ni Cory Aquino. Ngayon si Chris Aquino, patong-patong ng sakit. Pinarurusahan ng banal na spirito si Chris Aquino na hindi nakikita ng mga tao. Ito yung katotohanan. Kahit anong gamot ang gustong iturok sa katawan niya, sinasabi na hindi nagmamatch sa katawan ni Chris Aquino. Yung katawan ni Chris Aquino, templo rin ng banal na spirito. Ito si Chris Aquino, kinakarma na talaga. Pero nagalit pa itong si Chris Aquino. Ang pinagdududahan pa nila yung iba na siya daw ay kinukulam. Ang taong walang pananampalataya sa banal na spirito, masama talaga ang nasa utak. Puno ng kayabangan at kataasan. Kaya yung mga taong nagmamataas, siyang ibinababa ng banal na spirito. Sabi nga ng Panginoon, vengeance is mine. Honestly, yung nagpapako kay Chris at magpapatay kay Chris ang mga pare, namatay na mga yon. Nagbayad sila sa banal na spirito. Ang kanilang kaluluwa na sa impyerno. Doon dumalangoy. Dahil hindi sila pinatawad ng banal na spirito. Yang si Cory Aquino, si Fidel Valdez Ramos, si Danding Cuanco, honestly, nasa impyerno ang kaluluwa nila.
wala sa langit dahil ang kanilang puso ay sa halimaw. Mga demonyo sila. Narito na tayo sa huling panahon. Ako ang tinawag ng banal na spirito na kinuha niyang anak niyang babae dito sa mundo para magpakilala sa kanya. Na siya lang yung nag-iisang amang espiritual at Diyos na may gawa ng buhay nating mga tao na siyang dapat ating sambahin, puri't ibigin ng higit sa lahat. Hindi yung papa ng Romano Katoliko. Honestly, si Tatay Digong, hindi mo kayang pabagsakin yan. Dahil ang katawan ni Tatay Digong, templo rin ng banal na spirito. Ang nananahan sa katawan ni Tatay Digong ay ang banal na spirito na alam ng banal na spirito na si Tatay Digong ay spiritual warrior niya. Naglalakbay din si Tatay Digong sa spirito at katotohanan. Ipinaglalaban ni Tatay Digong ang katotohanan. Which is sinabi din ni Tatay Digong na tama talaga si dating late President Ferdinand Marcos na dapat nang ibalik yung pangalang Maharlika para makalaya na tayo dito sa mga ulupong na nanakop sa ating bansa yung Roman Catholic leaders at mga Amerikano. Honestly, yung si George Soros, yan yung pinaka-global manipulator at dictator na nag-finance sa mga bawat bansa na gusto niyang pabagsakin yung presidente na hindi nila gusto. Honestly, yung si Putin, yung dating pangulo dyan sa Ukraine, okay yun kay Putin. Hindi yun nagusto ni George Soros. Kasi yung si George Soros, meron yung programa, yung foundation something, sa social media. Napanood ko yung kanyang video. Siya mismo nagsabi ng sila yung nagpatalsik doon sa isang pangulo ng Ukraine. Tapos pinalit nila si Zelensky. Pero anong nangyayari ngayon sa bansang ng Ukraine? Di ba durog na? Wasak na wasak na. Ilang katawan. Bawat katawan ng tao, templo yan ng banal na spirito. Ilang katawan ng tao ang nawala ng tahanan. Maraming mga inosenteng bata ang namuhay sa kadiliman dahil yung kanilang lupa winasak. Gawa nga, nagpalinlang ang hudas na kanilang pangulo na si Zelensky sa mga Amerikano. Naging puppet ng Amerika. Ano bang kabutihan ang ginawa ng Amerika? Kung sasaliksikin nyo, yung mga ginawa ng Amerika, magbabalik tanaw kayo, ano yung mabuting ginawa ng Amerika? Ang Amerika magaling lang manghimasok, magaling mandikta. Numero 1 magnanakaw. Pakialamero sa politika ng ibang bansa. Ang Amerika, ang gusto niyang, siya yung maghari dito sa mundo, na lahat ng mga bawat bansa dapat magda-down sa kanya. Pero hindi niya kayang pasunodin ang lahat ng mga bawat bansa. Pinagtulong-tulungan ng Amerika, ng NATO, ng Europe, si Putin. Anong nangyari ngayon? Nakatayo pa rin si Putin. Hindi niyo pa rin mawasak si Putin. Nung namroblema sa ating bansa, si Tatay Digong doon sa Marawi, sinong tumulong kay Tatay Digong? Di ba si Putin? Nung tinulungan ni Putin si Tatay Digong, nagalit naman tong si George Soros. So, yun ang ginawa. Ito yung ng politika Ganyan maglaro ang demonyo. Yung mga leaders na kampo ng kadiliman, lahat yan, may pera sila Si George Soros, maraming pera yan. Kaya niyang manipulahin lahat. Kaya niyang tapalan ng pera yung ibang tao para itikim ang bibig, pati yung mata at ang tenga. Pera lang ang katapat. Honestly, yan si Maria Ressa, ipokrita yan. Puppet yan ni George Soros. Yan ang totoo. Narito na tayo sa huling panahon. Yung ICC, sino ba yan para manghimasok sa politika sa ating bansa? Anong alam nila sa history ng ating bansa? Kung pag-uusapan ay krimen, sinasabi nilang EGK na may ginawang si Tatay Digong patungkol dyan sa mga patayang naganap. Well, honestly, yung EGK, tinakil ko dito, walang EGK. Kasi yung mga demonyo, yung mga taong hinihikayat ni Tatay Digong na tumalikod sa paggawa nga ng masama,
na magbagong buhay, kapag nararamdaman na ng mga kasamahan nila dati na mga tarantado, na ayaw nang makisama sa kanila. So, ang ginagawa ng mga demonyo, bago maging asset ni Tatay Digong yung mga tao na yon, papatayin na nila. So, sila mismo ang gumagawa ng EGK. Yung mga dilawan, yung mga Roman Catholic leaders, yung mga Amerikano. Kabilang dyan si Juan Ponce Enrile. Yung nung buhay pa rin si Fidel Valdez Ramos, natodas ng matandang yon. Dito sa aklat na to, ang ipinahayag kong mga demonyo, kampo ng dilima ng mga leader sa ating bansa, si Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, Cory Aquino, at Leni Robredo. Mga ulupong kayong lahat na puppet ng Roman Catholic leaders at ng Amerika. Pinagbenta nyo yung kaluluwa dahil mga hayok at gutom din kayo sa posisyon at sa pera. Ikaw, Enrile, pag namatay ka ba, yung bang kinuha mong mga yaman sa gobyerno, naninakaw mo sa gobyerno, yung bang magliligtas sa kaluluwa mo? Nasasad sa banal na kasulatan. What is the benefit of gaining the richness from this world if it will causes you to lose your soul? Honestly, hindi ka naman patatawarin ng banal na espiritu sa dami ng ginawa mong katarantaduhan. Hindi lang kay dating late President Ferdinand Marcos, kundi sa taong bayan. Magpasa hanggang ngayon, gumagawa ka pa rin ng katarantaduhan. Gawa mo, Enrile, dahil hanggat nandiyan ka sa gobyerno, hindi mababago ang politika sa ating bansa. Dahil ulupong ka eh. Ulupong ka. Nagbago lang niyang politika sa ating bansa nung naging si Tatay Digong ang namuno. Dahil si Tatay Digong, matalas ang mata, parang agila. Binabasa din niya ang utak ng tao. Observant si Tatay Digong. So, hindi mo siya kayang lukuhin. Yung salita mo, pinag-aaralan niya. Kaya yung mga Romano Katoliko, minura din ni Tatay Digong, sinabi ni Tatay Digong, na ang Diyos ng mga pare ay stupid, walang common sense. Which is totoo. Dahil ang Diyos ng mga pare ay si Satanas, na siyang kampo ng kadiliman na naghahasik ng kaguluhan sa ating bansa. Kaya ang ating bansa ay magulo. Gawa ng nalilang tayo ng mga bulaang propeta ng Romano Katoliko. Sinakop tayo ng mga demonyo na silang naghahari-harian sa ating bansa. At ang piling ng mga demonyo, pagdating sa politika, dapat susundin din sila. Ang mission nyo, mangaral ng salita ng Diyos, dapat hinikayat yung mga tao na mag-repent. Magpasakop sa gobyerno. Ay putang ina ninyo, gusto nyo kayo yung manguna. Gusto nyo kayong maghari. Kayo ang bida. Kayo ang magaling. Ang banal na Espiritu Santo lang ang magaling. Dahil siya yung nagbibigay ng buhay sa buong sangkatauhan. Hindi kayong mga bulaang propeta ng mga ulupong. Juan Ponce Enrile, sinasabi ko sa'yo, hindi mo kayang linlangin ng banal na Espiritu. Templo ng banal na Espiritu Santo ang katawan mo. Kung talagang patatawarin ka ng banal na Espiritu sa mga kademonyohan mong ginawa sa kapwa mo, sa mga panlilinlang mong ginawa, mas mabuti pang yung nangyari doon kay Judas Iscariot, kasi sinabi nga ni Kristo, mas mabuti pang ginawa ng lalaki na yon. Naglagay na lang siya ng bato sa sarili niya, tinalian niya yung leg niya at nagpaano siya sa lalim sa tubig. Kasi yung ipapatay at wasakin mo yung templo ng banal na Espiritu Santo sa krus, gawa ng pera, pinagbenta mo si Kristo, gawa ng pera, wala yung kapatawaran sa banal na Espiritu. Yung ipagbenta mo si dating late President Ferdinand Marcos, Juan Ponce Enrile, para magkaroon ka ng posisyon, maging Senate President ng matagal dyan sa politika, makapagnakaw ng marami, kasi hindi ka naman makakasuhan ng plunder kung wala kang ninakaw. Ito yung katotohanan, Juan Ponce Enrile. Kulay itim ang budhi mo.
Ang kaluluwa mo ay itim, hindi puti. Demonyo ka. Tumanda ka na, ng ganyang katanda, magpasa hanggang ngayon, demonyo ka pa rin. Hindi ka pa rin nagsisisi para magbalik loob sa banal na spirito, para patawarin ka ng banal na spirito. Kailangan ko pang isampal sa iyo yung katotohanan para siguro mag-isip-isip ka. Narito na tayo sa huling panahon. Ang labanan dito sa mundo ay spirito. Mabubuti laban sa spiritong masasama. Honestly, si Tatay Digong, one of the spiritual warrior na ipinahayag ko dito sa aklat na to. Hero si Tatay Digong. Maging si dating late President Ferdinand Marcos. Yung mga impacta at impacto ay sino Juan Ponce Enrile, Fidel Valdez Ramos, Cory Aquino, at Leni Robredo. Magkakatuwang ang mga demonya at demonyo. Honestly, walang baho na hindi naaamoy, walang itinatago na hindi nalalantad. Dahil ang banal na spirito, ang espiritu ng katotohanan, ang may hawak ng lahat. Alam niya ang bawat puso ng bawat tao, alam niya yung mga gawa ng bawat tao. Sinabi sa akin ng Panginoon, huwag kang matakot, sapagkat ako'y parati mong kasama. At ang sino mang sumira sa katawan mo, tulad ng ginawa nila sa aking anak na si Jesucristo, ay wawasakin ko rin. So, pag nawala ako sa mundo dahil pinatay ako ng mga demonyo dito sa lupa, hindi ko yun kawalan. Dahil yung aking kaluluwa, alien lang yun dito sa mundo. Traveler lang yun dito sa mundo. Ang kaluluwa ko ay espiritu yun, na pinanganak sa espiritu ng Espiritu Santo. Na born again na yung kaluluwa ko. Sinabi nga ni Kristo, no one can enter in heaven unless you are born again in the Spirit. Hanggat hindi mo kinikilala ang banal na spirito na siyang iyong amang espiritual at Diyos na nagbibigay ng buhay sa iyo, hindi ka magiging kaisa ni Kristo sa totoong nag-iisang iglesia ng Diyos. Dahil ang sasambahin mo, yung mga bulaang propeta dito sa mundo, na iniidolo ang sarili nila na silang tawaging father dito sa lupa. At yung pera ang kanilang sinasamba. Honestly, kung pag-uusapan sa yaman na material na bagay, mayaman ang Romano Katoliko. Pero iba ang ugali ng mga leaders sa Roman Catholic. Dati naman ako Romano Katoliko eh. Pag kami mga gusto silang gawin, simbahan o whatever, lagi ang mga yan may mga humihingi sila ng tulong sa taong bayan. Pero pagdating sa sakuna, hindi mo maasahan ng mga ulupong na tumulong. Dito sa London, kapag may sakunang nangyari sa Pilipinas, manghihingi dyan sa simbahan, dyan sa Oval, dito sa London, Oval Philcom. Kasi dyan ako dati nagsisimba eh, sa Brixton Road, Scalabrini. Pag kami mga kailangan, paparty ng paparty, hihingi ang mga magpapaparty sila. Ang mga membro dyan sa simbahan, ang hihingan nila ng pamparapol, pagkain, pagbebenta ng ticket. Tas nalaman-laman ko, yung hall, pababayaran pa ng pare. Ang sabi ko nga doon sa pare, gusto mong humihingi kayo ng tulong. Tapos, ano namang kaya nyong i-share para matulungan din kayo? Aba, yung pare bulag, hindi na niya naintindihan ang sinasabi ko. Kaya pininpoint ko sa pare, aba, humingi ka na ng tulong, nagpapabayad ka pa. Pati ba naman hindi nyo kayang ilibre? Kaya nawalan ako ng ganang sumimba sa relihiyon ng Romano Katoliko dahil nakita ko yung baho ng Romano Katoliko. Mga kampo ng kadiliman sila. Then nagbasa ako ng Biblia. Nakita kong katotohanan, wala naman tinuro si Kristo. Nasambahin mo si Maria na ina ng Diyos. Babayang tawag ni Kristo. Tsaka sa Biblia, wala namang itinutulong sumamba ka sa rebulto, santo-santuan at Diyos-Diyosan. Pinagbabawal nga ng banal na spirito ng Diyos Ama. At saka yung
Rosaryo. Wala naman nakasulat patungkol dyan sa Biblia na itinuro ni Kristo na magrosaryo kayo. Kasi yung mga katuruan ni Kristo, nanggaling yun sa banal na spirito na nasa katawan niya. Yung katuruan dyan sa Romano Katoliko, doktrina yan ng mga demonyo, ng mga ulupong na lumalapastangan sa banal na spirito. Narito na tayo sa walang panahon. Honestly, yung relihiyon ng Romano Katoliko, yung mga simbahan ng Romano Katoliko na itinay ng mga Espanyol, dudurugin lahat yan, susunugin yan ng taong bayan. At ibabalik yung lupa sa gobyerno. Honestly, yung si BBM, tatandaan mo BBM, hindi ka naman magiging pangulo kung hindi dahil sa taong bayan. Taong bayan ang nagluklok sa'yo para maging presidente ka. Ngayon, dahil bobo ka, wala kang common sense, naging puppet ka rin ng mga dilawan, utu-utu ka, hindi naging mabuti yung pamamalakad mo, yung mga taong bayan, mga tao na bumoto sa'yo, kaya ka din nilang pababain sa pwesto mo. Kaya ka nilang i-impeach. Yung lahat ng taong bayan sa ating bansa na bumoto sa'yo, na nawala ng gana sa'yo dahil sa pamumuno mo na walang kwenta, magkakaroon ng mga yan ng pagkakaisa nai-impeach ka. Yung sinasabi mo, Bongbong Marcos, na bagong Pilipinas. Paano naging bagong Pilipinas na ulupong ka? Hindi nga naramdaman ng taong pagbabago nung naging presidente ka. Ibinabalik mo na naman yung pamumuno ng mga dilawan na kaguluhan ang nangyayari sa politika sa ating bansa. Naglalaban-laban yung mga politiko. Dahil dilawan at yung mga taong lalakbay sa spirit katotohanan ang naglalaban ngayon. Dahil hindi ka magaling na presidente. Dahil puppet ka ni Juan Ponce Enrile na isang matanda na pinakamalaking ahas na corrupt leader sa ating bansa na siyang nagpabagsak sa iyong ama. Gumising kayo sa ating bansa. Kayong lahat ng mga tao sa ating bansa, makinig kayong lahat. Huwag niyong hayaan na ang ating kalayaan at kapayapaan sa ating bansa ay yurakan ng mga bansang nanakop sa atin at ng mga bulaang propeta. Huwag niyong hayaan na yung si Bongbong Marcos ay manatili pa dyan sa kanyang pwesto. Magkaisa na kayo para patalsikin nyo siya dyan. Dahil si Bongbong Marcos, wala naman niyang kakayahan. Mag-isa lang siya Kaya lang naman siya nanalo dyan, gawag sinuportahan ni Sara. Ang mali nga lang ni Sara, kinalaban niya yung kanyang ama, ngayon, dinudukduk ngayon siya nitong si, asawa ni Bongbong Marcos. Sinisira ang pangalan niya. Yun ang pagkakamali ni Sara. Nagpalin lang siya sa mga Romualdez. Kasi naalala ko pa nung magbobotohan, nagpunta itong si Sara sa bahay ng mga Romualdez. Inimbitahan siya kasama itong si Bongbong. May regalo pa nga siyang inabot yata kay Bongbong Marcos Doon surang-sura ako kay Sara dahil nagpakatanga siya. Yung tatay niya na siyang nagbigay din ng buhay sa kanya kaya siya umiral dito sa mundo, dahil ang kanyang ama naging instrumento ng banal na spirito para siya sumulpot dito sa mundo, sinalungat niya. Mas naniwala siya doon sa mga Romualdez. Yun yung pagkakamali ni Sara. Pero wala namang pagkakamali nga na hindi ka naman matututo sa pagkakamali mo. Ngayon nakita mo ng katotohanan, Sara, bilang vice presidente, hikayatin mo ngayon yung mga tao sa ating bansa. Tumayo ka, ipaglaban mo ang katotohanan. Yang mga leaders dyan sa ating bansa, yung si Enrile, hindi yan magandang advisor. Sinasabi ko sa iyo, traidor yan. Ahas yan. Kasi Enrile, hanggat nandyan sa politika, wala yang gagawing kabutihan. Puros kasamaan ang mangyayari dyan sa ating bansa. Pero si Tatay Digong,
naging presidente, hindi naman masyado nakikialam yan si si Juan Ponce Enrile, dahil alam ko si Juan Ponce Enrile walang bayag. Kasi nakita niyan na yung si Fidel Baldas Ramos nga inignore lang ni Tatay Digong So itong si Juan Ponce Enrile, anong kakayahan niyan? Playing safely nga yung hudas na matanda na yan. Double-minded yan. Maraming salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa muli. Bye! Thank you!